ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, January 6, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ipinatupad ngayong linggo. 2026 National Budget pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagbitaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang bahagi ng 2026 National Budget, tiniyak ng DBM na hindi makakaapekto sa ekonomiya. Papel ng mga politiko sa pamamahagi ng ayuda tuluyan ng pinatatanggal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Retiradong general na inaresto dahil sa kasong inciting to sedition, pansamantalang nakalaya makaraang makapagpiyansa. Rehabilitasyon sa busway lane mula Rojas Boulevard hanggang Orense natapos na. Metro News, pasok sa eskwela at trabaho sa lungsod ng Maynila suspendido sa Biyernes, January 9. Sa ating Science and Technology News, natural compound na makikita sa mga tsokolate kayang pabagalin ang pagtanda ng isang tao. Sa ating naman lifestyle news, Arabic translation ng No Limitang Hire, inilunsad ng Philippine Embassy sa Iraq. Sa ating music trivia, kaarawan ngayon ang actress and singer na nagpasikat ng mga awiting Mr. DJ, Kahit Maputi na ang Buhok Ko at Bituing Walang Ningning. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, 100 host ng isang radio talk show sa Croatia. Salit-salitang umere sa loob ng 100 hours. Ang ating pong oras, 6:38 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po, si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nagpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis epektibo ngayong araw. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na bumaba ng 10 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang may aumento naman na 20 centavos sa kada litro ng diesel. Tumaas din ang 10 centavos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Sa pagtaya ng Department of Energy noong Biyernes, lumabas na posibleng magkaroon ng panibagong rollback ngayong linggo. Ngunit nakaapekto sa pinal na presyo ng oil products sa world market ang pagkaaresto kay Venezuelan President Nicolas Maduro ng US forces na nagtulak sa state-run oil company na PDVSA. Nabawasan ang crude production dahil nauubos na ang imbak nito, bunsod ng nagpapatuloy na pagharang ng Estados Unidos. 774 Balita Ngayon. Samantala, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ang 2026 National Budget matapos ang isang linggong pagsusuri sa lahat ng alokasyon at probisyon nito. Kasabay nito, vinito ni Pangulong Marcos ang halos 92.5 billion pesos na halaga ng mga line item sa ilalim ng Unprogrammed Appropriations sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Isinagawa ang paglagda sa 6.79 trillion peso 2026 National Budget sa ceremonial hall ng Palasyo ng Malacanang na dinaluhan ng mga pangunahing opisyal ng pamahalaan, senador at mga kongresista. Ayon sa Pangulo, ang 2026 budget ay magpapatuloy sa momentum ng pro-reforma o reforma sa edukasyon, proteksyon sa kalusugan, seguridad sa pagkain, social security at paglikha ng mga trabaho. The 2026 national budget shall sustain our momentum in education reform, in health protection, in food security, in social security, and in job creation. We will prioritize social services that enhance the quality of life of every Filipino, safeguard the welfare of all sectors, and foster human capital development. I stand firm
in my constitutional duty to ensure the faithful execution of laws. Moreover, keeping in mind our pursuit of economic recovery and sustainable growth, we shall implement programs and projects in accordance with laws, rules, and regulations. Institusyon nakatanggap ng pinakamalaking alokasyon ang sektor ng edukasyon na umabot sa mahigit 1.34 trillion pesos. Naglaan din ng 448.125 billion pesos na budget para sa sektor ng kalusugan na pinakamalaking alokasyon sa naturang sektor sa kasaysayan ng bansa. Samantala, sa iba pang balita sa labas ng ating himpilan, mahigpit na pagbabantay sa paggasto sa 2026 national budget, tiniyak ng liderato ng Kamara. Narito ang report ni Grace Mariano. Iniyak ni House Speaker Faustino Boje D. III ang mahigpit na pagbabantay sa 6.793 trillion pesos na pambansang pondo ngayong taon upang matiyak na bawat piso ay gagamitin ng tama, sang-ayon sa batas at walang korupsyon. Sinabi ito ni D. kasunod ng paglagda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2026 General Appropriations Act. Sabi ni D, magsisimula na ngayon ang trabaho ng Kongreso para masigurado na ang people's budget ay tutugon sa pangangailangan ng mamamayan, magpapabuti sa buhay ng bawat isa, lilikha ng trabaho, magpapalakas sa edukasyon, magpapalawak sa serbisyo publiko at titiyak sa seguridad sa pagkain. DND, isinusulong sa 2026 national budget ang pagiging bukas sa publiko at pagkakaroon ng pananagutan upang makamit ang direktiba ni Pangulong Marcos na maging responsable sa paggamit sa kaban ng bayan. Ayon kay D, ang Kongreso ay mahigpit na makikipagtulungan sa ehekutibo para sa matagumpay na pagpapatupad ng budget. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management o DBM na hindi makakaapekto sa paglago ng ekonomiya at sa pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno ang pagveto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang bahagi ng 6.79 trillion pesos 2026 national budget. Ayon sa DBM, ang mga tinanggal na pondo ay wala sa program appropriations kaya hindi maaantala ang mga pangunahing proyekto at serbisyo ng pamahalaan. 10 items sa ilalim ng unprogrammed appropriations ang binito ng Pangulo, kabilang dito ang 6.8 billion pesos budget support sa government-owned and controlled corporations sa GOCCs, 4.3 billion pesos na pondo para sa Comprehensive Automotive Resurgence Strategy o CARS program, 2 billion pesos insurance para sa government assets, 6.7 billion pesos public health emergency benefits at 43 million pesos para sa personal services requirements. Ipinaliwanag naman ni DBM Secretary Rolando Toledo na may ilan sa mga tinanggal na item na may nakalaan na ring pondo sa budget ng ibang ahensya. Samantala, 3 na lang ang natirang item sa unprogrammed funds, kabilang ang suporta sa foreign assistance projects na nagkakahalaga ng 97 million pesos, revised AFA modernization program na 50 billion pesos at risk management program na 3.6 billion pesos. Samantala, DBM nagpaliwanag sa panukalang 2026 National Budget Insertions. Itali po mula kay Gina Mape. Gina? Nilinaw ng Department of Budget and Management ang ilang aligasyon kaugnay sa panukalang 2026 National Budget. Sabi ng DBM, hindi tinanggal ang 24 na bilyong pesong subsistence allowance increase ng uniform personnel, kundi inilipat lamang sa miscellaneous personal benefit funds patungo sa kanilang agency budgets upang mas diretso, mas mabilis at mas malinaw ang paglalabas at paggamit ng pondo. Nakapaloob na rin ang salary increases ng mga kasalukuyang kawani ng gobyerno, civilian employees man o uniform personnel sa mga budget ng kanilang ahensya. Ayon sa DBM, hindi rin apektado ang pensyon ng uniform personnel at ang maaaring maapektuhan lamang ay ang mga bagong magre-retiro na saklaw ng optional retirement at ito ay dadaan pa rin sa umiiral na proseso at alituntunin. Sa kabuuan, ayon sa DBM, ang mga pondong tinutukoy ay hindi binawasan kundi inilipat lamang sa mas angkop
at mas direktang budgetary allocation na ang layon ay palakasin ang implementasyon, hindi bawasan ang benepisyo ng mga lingkod bayan. Pagtitiyak ng ahensya, ang DBM ay nananatiling nakatuon sa pangangalaga ng kapakanan ng mga lingkod bayan at sa responsable, malinaw at tapat na pamamahala ng pondo ng bayan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, mahigpit na ipatutupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabawal sa mga politiko sa pamamahagi ng cash at iba pang tulong pinansyal sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act o GAA. Ayon sa Pangulo, ang pondo ng gobyerno ay dapat mapunta lamang sa mga benepisyaryo at hindi magagamit sa pamumulitika. Ang pamamahagian niya ng ayuda ay daraan lamang sa mga ahensya ng gobyerno upang maiwasan ang patronage at masigurong buo na matatanggap ng mamamayan. We shall also serve as vanguards of public funds, ensuring the prudent use of every peso. We will strictly implement the provision on the prohibition of political involvement in the distribution of cash and other forms of financial assistance. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang. Saklaw ng patakaran ang mga programang AIX, Tupad, 4Ps, gayon din ang cash grants at pensyon para sa mga senior citizens at persons with disabilities. Binibigyan lakas din ng 2026 budget ang Local Government Support Fund upang masuportahan ang mga proyekto ng lokal ng pamahalaan sa kabuhayan, kaunlaran at kaligtasan ng komunidad. Nanindigan ng Pangulo na ipatutupad ang budget alinsunod sa umiiral na mga batas at regulasyon. Samantala, hamon ni Chavit Singson na debate kay PBBM sa flood control scam tinabla ng palasyo. Alamin natin ang detalye mula kay Chanel Salazar. Tinabla ng Malacanang ang hamon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagdebate kaugnay na umano'y korupsyon sa gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi debate ang solusyon sa korupsyon kundi ang aktwal na investigasyon at pagpapanagot sa mga umabuso sa kabanambayan na kasalukuyang ipinatutupad ng Pangulo. Iginit ni Castro na malinaw ang direktiba ng Pangulo na imbestigahan ng lahat ng maanumalyang proyekto kabilang ang flood control projects at walang sinuman ang pinoprotektahan. Ang kailangan anya ng bansa ay tunay na good governance na kumikilos at hindi ang mga pahayag na nakatuon lamang sa pagpapansin sa media. Binigyan din ni Castro na hindi nagpapakabayani si Pangulong Marcos kundi tinutupad lamang ang kanyang obligasyon na linisin ng gobyerno at ipagtanggol ang interes ng publiko. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Pansamantalang nakalaya sa retired General Romeo Puquis matapos na maisyuhan ng release order ng korte. Nakasaad sa arrest warrant na ibinahagi ng legal counsel ni Puquis si Attorney Ferdinand Topacio na itinakda sa 48,000 pesos ang piyansa para sa kasong sedisyon. Inaresto ng mga tauhan ng PNP si Puquis kahapon matapos itong dumating mula sa Bangkok, Thailand at lumapag sa NAIA Terminal 3. Ayon sa mga otoridad, dinakip si Puquis dahil sa kasong inciting to sedition matapos ang kanyang pakikilahok sa mga protesta laban sa katiwalian na ginanap noong November 17 at 18 sa Quezon City. Iginit naman ni Puquis na ang pagdakip sa kanya ay isang panggigipit, pangaharas at pananakot sa mga mamamayang nagpapahayag ng damdamin sa matinding korupsyon sa bansa. Kanya ring itinanggi na nanghihimok siya ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Kaugnay nito, magsasampa ng kaso ang kampo ni Puquis laban sa mga nasa likod ng pag-aresto sa kanya. Samantala, AFP muling nagbabala sa publiko laban sa mga naglipa ng disinformation online. Narito naman po ang report ni Angel Garcia.
Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines sa publiko hinggil sa isang YouTube video na kasalukuyang kumakalat online na nagsasabing binawi o binaligtad umano ang mga alyansang panseguridad ng Pilipinas. Sa isang pahayag ng AFP, ang naturang video ay naglalaman ng pekeng impormasyon at mga komentaryong hindi sumasalamin sa opisyal na pulisiya o aksyon ng sentahang lakas at ng pamahalaan ng Pilipinas. Isaan nila itong karaniwang taktika ng mga nagpapakalat ng disinformation upang makalikha ng false narratives na layong lituhin ang publiko at sirain ang tiwala ng mamamayan sa mga pambansang institusyon. Kasunod dyan, hinihikayat ng AFP ang publiko na manatiling mapagmatyag at mapanuri. Tiyaking mula lamang sa opisyal na AFP at mga ahensya ng pamahalaan ang pinanggalingan ng impormasyon at iwasang magbahagi ng mga AI-generated content o mga hindi beripikadong balita mula sa mga kahinahinalang mga sources. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na natapos na ang rehabilitasyon sa inner busway lane mula Rojas Boulevard hanggang sa Orense sa EDSA. Bunsod nito, bumalik na sa normal ang operasyon ng lane matapos ang isinagawang asphalt overlay na bahagi ng EDSA Rehabilitation Project. Ang mabilis na pagkukumpuni ay bunsod ng ipinatupad ng DPWH na 24 na oras ng rehabilitation works mula December 24, 2025 hanggang January 4, 2026. Para naman sa nalalabing bahagi ng EDSA, sinabi ng DPWH na gagawin ang pagkukumpuni mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw upang hindi makaabala sa daloy ng mga sasakyan. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 8 minuto bago mag alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sinuspinde ni Manila Mayor Isko Moreno ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila at pasok sa lahat ng opisina ng lokal na pamahalaan sa Biyernes, January 9. Ito ay bilang pagunita sa pista ng Poong Jesus Nazareno na dinadaluhan ng milyon-milyong deboto. Magpapatuloy naman ang frontline services kabilang na ang sa Peace and Order, Public Services, Traffic Enforcement, Disaster Risk Reduction at Health Services. Ang pagsuspindi naman ng trabaho sa mga National Government Office at pribadong kumpanya sa Maynila ay nakadepende sa desisyon ng kanilang pamunuan. Magpapatupad din si Moreno ng liquor ban sa loob ng 500 meters radius ng Quiapo Church at ruta ng traslasyon sa Biyernes. Ipagbabawal din ang paggawa, pagbebenta at pamamahagi at paggamit ng paputok at pyrotechnics mula January 8 hanggang January 9 sa Maynila. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 87 centavos. Nasa 69 pesos 0.04 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 30 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 70 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Science and technology. Science and technology. Isang natural compound na makikita sa pagkain ang iniuugnay sa mabagal na pagtanda ng katawan ng isang tao. Natuklasan ng mga mananaliksik ang mas mataas na antas ng theobromine sa dugo ay may uugnay sa mas mabagal na biological aging ng mga tao. Ang theobromine ay isang natural na compound na matatagpuan sa cocoa na maaaring makatulong sa mas malusog na pagtanda sa paglipas ng panahon. Ang pag-aaral inilathala sa journal na Aging at pinangunahan ni Rami Saad ng King's College London at Great Ormond Street Hospital for Children's NHS Foundation Trust katuwang si Jordana Bell ng King's College London. Upang mapatibay ang kanilang mga natuklasan, sinuri ng mga mananaliksik ang datos mula sa dalawang malalaking
pag-aaral sa Europa. Sa 509 na kababaihan mula Twinsuk cohort, natuklasan na ang mas mataas na konsentrasyon ng theobromine ay mas napapabagal ang biological aging. Ang parehong resulta ay nakita rin sa iwalay na grupo ng 1,160 na kalalakihan at kababaihan mula sa German Cora study. Nilinaw naman sa pag-aaral na bagaman karaniwang matatagpuan ang theobromine sa cocoa at tsokolate, hindi naman ito hinihikayat ang labis na pagkain ng tsokolate at sa halip ay minumungkahi lamang nito ang potensyal na impluwensya ng pang-araw-araw na dietary components sa proseso ng pagtanda ng isang tao. Lifestyle News. Lifestyle News. Para sa ating lifestyle news, Arabic translation ng Noli Me Tangere, inilunsad ng Philippine Embassy sa Iraq. Detalye ihatid sa atin ni Mika Fajardo. Inilunsad ng Embahada ng Pilipinas sa Iraq ang Arabic Translation Project ng Noli Me Tangere bilang bahagi ng mga aktibidad sa pagdiriwang ng 50 taon ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Iraq. Ayon sa Embahada, minamarkahan ng inisyatiba ang unang pagkakataon na naisali ng Noli Me Tangere sa Arabic na isang wikang ginagamit ng mahigit 400 milyong tao sa buong mundo. Dinaluhan ng launching ng mga opisyal ng gobyerno ng Iraq, mga miyembro ng Diplomatic Corps, akademya, at mga kinatawan ng Cultural Heritage Group sa Iraq. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs o DFA, inaasahang mababasa ng publiko ang Arabic translation ng Noli Me Tangere ngayong taon. Ang nobela ay dati nang isinalin sa higit 40 mga wika kabilang English, French, German, Japanese at Chinese at kasama ang Arabic edition sa lumalaking listahan nito ng mga foreign language versions ng nobela. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774 Eurosonic Music Radio. Maraming salamat sa iyong lifestyle news, Mika Fajardo. Lotto Results. Lotto Results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi January 5, 20, 15, 33, 50, 3 at 45. May papremyo naman ito na 29,700,000 pesos. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 9, 2, 3, 27, 21 at 45. Kung saan ang papremyo naman ay aabot sa 8,910,000 pesos. Wala namang nakapag-uwi ng mga naturang papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Music Trivia. Music Trivia. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, January 6, taong 1966, isinilang sa Santa Mesa, Maynila ang multi-awarded actress and singer na si Sharon Cuneta. Kilala si Sharon sa tawag na megastar, bunsod ng kanyang hindi matatawarang galing sa pag-arte at pag-awit at ambag sa local entertainment industry. Maraming pakilala na ang natanggap ni Mega sa ilang dekada ng kanyang karera, mapa bilang artista man o mga awit. Bilang isang aktres, ilan sa mga pinagbidahang pelikula ni Megastar ay ang Dapat Bang Mahalin o Dapat Ka Bang Mahalin, Babangon Ako at Dudurugin Kita at ang Pasan Ko ang Daigdig, gayon din ang Una Kang Naging Akin. Ilan naman sa mga sumikat na awitin ni Sharon Cuneta ay ang Mr. DJ, PS I Love You, Kahit Maputi na ang Buko, Dear Heart, Pangarap na Bituin at Bituing Walang Ningning. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, 100 host ng isang radio talk show sa Croatia salit-salitang umere sa loob ng 100 hours. Itali ng balitang kakaiba, ihatid po sa atin ni Doc Justin. Good morning! Yes, good morning mga ka-newsit. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Gumawa ng kasaysayan ng Croatian radio matapos nilang masungkit ang Guinness World Record para sa most host in a radio talk show relay. Sa ika-100 anibersaryo ng Croatian radio, gumawa sila ng proyektong 100 Voices in 100 Hours for 100 years kung saan mahigit 100 radio presenters mula sa 12 istasyon ng network ang nagtulong-tulong sa isang Croatian broadcast.
ang 100 hosts say sali-salitang nagsasalita o sali-salitang nagsasalita sa ere ng 15 minutes nang walang patid. Sinagawa ang tuloy-tuloy na broadcast noong December 31, 2025 hanggang January 4, 2026. Ito ang kauna-unang pagkakataon na nagsanimpuan sa mga Croatian radio television host na isang programa na umiere sa radyo at live stream. Ayon sa pamunuan ng tagumpay na ito, isang mensahe na sa kabila ng modernong teknolohiya na nanatiling buhay ang industriya ng radyo. Well, congratulations and happy anniversary sa Croatian radio na ito. Anyway, pagka mabuti rin sa dante, no? Malay natin, ha? Malay natin. Malagpasan natin itong world record na ito. Anyway, yan ating balitang kakaibang araw na ito. Kung si Doc Justin, shout out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, Kenny, bigay muna natin kung ano ang pag-uusapan natin at bibigyan ng opinyon sa ating programa ngayong araw po ng Martes. Ito po ang ating katanungan, deterrent ba o makakapigil ba ang mas mataas na premium sa PhilHealth para maiwasan ang paglabag sa public safety laws sa bansa? Ulitin po natin ang ating katanungan, deterrent o makakapigil ba ang mas mataas na premium sa PhilHealth para maiwasan ang paglabag sa public safety laws sa bansa? So bakit ba yan ang ating pag-uusapan? Tutukan po yan mamaya sa opinion mo, opinion ko pagkatapos po ng ating balitaan. Pero para naman sa mga gusto nang magbigay ng kanilang opinion sa ating talakayan, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong magkomento sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, January 6, 2026. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.